Okay, so sa mga first year BSMT na nakapag-enroll na at waiting na lang ng start of class, kompleto na lahat, may uniform na, this video is for you. Okay, so ngayon, nakapag-enroll ka na, tapos na, nakabayad ka na, nakapag-medical ka na, ready ka na mag-school, ready na yung uniform, right? So ngayon, kasi gusto mo na mag-excel among your classmates, okay? So gusto mong maging ahead. Ito yung ibibigay ko. Meron akong tip. Okay? Unang-una, ibibigay sa inyo na subjects ay Navigation 1. Alright? Susunod naman ay Seamanship 1. Alright? So, dito muna tayo sa Navigation 1. Okay, so meron na kayong subject, Navigation 1. Ano ba tong Navigation 1? Anong meron sa Navigation 1? Ano ang dapat kong i-study para mag-excel ako among my classmates? Yung tipong magtatanong yung teacher, yung instructor, tapos ikaw lang yung nakakaalam ng sagot. Ang ganda ng feeling, di ba? So, stay tuned. Ito yung sasabihin ko na mag-e-excel kayo. Okay, kasi yung TikTok natin is honors class. We will make sure na pagka third year mo, honors class ka. Binogo the third, Vicente N. with high honors. Or honor student ka. Okay. Ang una mong i-research ay Echo Sounder. Okay? Ano ba yung Echo Sounder, sir? Echo Sounder, nasa bridge yan. Nasa barko siya. Isa siyang equipment ng barko na nagbibigay ng distance from the bottom of the ship to the seabed. Ano ba yung bottom of the ship? Ano ba yung seabed? Okay. Kasi naman tayo, magiging seaman tayo, ang pag-uusapan natin, barko, dagat, mga technology, kung ano yung nasa loob ng barko, yun ang i-introduce sa mga first years. Okay. So unang-una, if you want to become an honor student or to be a member of the honors class, i-delete mo na yung mga games sa phone mo, i-uninstall mo na yung mga distraction ng mga apps, mag-change ka na ng mindset. Kasi hindi ka magiging honor student kung gagawin mo pa rin yung mga games, kung pupunta ka pa rin sa mga gala-gala, mauubos yung oras mo. Paano ka magiging honor student kung ganito yung mga ginagawa mo? Hindi ka naman nag-study, hindi ka nag-give ng time to know about the subject. Kasi yung pagiging honor student, it's all about the grades, di ba? Okay, so balik tayo sa Echo Sounder. Yung Echo Sounder, meron siyang display, yung parang monitor sa computer. Okay? So, ang monitor, nandun siya sa bridge ng barko. Ang bridge, para siya, nakita nyo naman yung Titanic, di ba? Yung merong steering wheel. Ang tawag doon na area, bridge. Okay? So, nandun ang parang monitor, okay, ng Echo Sounder. Ang transducer naman, part siya ng Echo Sounder. Ang transducer, nandun siya sa ilalim ng barko, sa bottom of the ship. Dun siya i-install. Kasi from the bottom of the ship, magbibigay siya ng sound pulse, sound waves. Okay? So sound waves, magpo-pulse siya dun galing sa bottom of the ship sa transducer. Magsesend siya, tapos magba-bounce back dun sa device ulit. Pag bounce back niya, isesend niya muna, tatama sa seabed, bounce back dito sa transducer. Tapos yung time, nag-send siya, tapos nag-travel yung sound pulse, sound waves, tapos babalik ulit, tapos na-receive niya. Ang time na yon, yun ang i-calculate ni computer. Kasi si Echo Sounder at si transducer, connected siya sa computer. Siya yung magka-calculate. Okay? So, technology ito.
isa siyang equipment ng barko to calculate the distance from the bottom of the ship to the seabed. Bakit ba sir kailangan natin i-calculate yung distance ng bottom of the ship to the seabed? Kasi hindi naman simple ang pagsisiman. Hindi bastang nakikita mo sasakay ka lang sa barko tapos magtatrabaho ka, yun lang. Hindi ganun. Hindi lang ganun. Hindi lang yun ang iisipin mo. Iisipin mo yung tatakbo yung barko. Hindi mo ba iisipin na baka may bato doon sa ilalim ng dagat tapos kung babangga yung bottom ng ship doon sa bato, anong mangyayari? Di ba mabubutas? Pag mabutas, papasok ang dagat. Pag papasok ang dagat, malulunod ang barko. Ibig sabihin, di ba? So napaka-importante ng echo sounder. Okay? So sa lahat ng sinabi ko ngayon, aside from that, you try to research on your own. Merong maraming brand ng echo sounder. Just like the phone, merong Samsung, merong Apple, merong Huawei, di ba? So yung echo sounder, meron din siyang brands like JRC, Furuno, tapos meron pang iba. Okay? So yung most common or famous or reliable na mga brands, Furuno and JRC. Alright? So ngayon, meron sa internet free. Meron siya free user's manual. Just like meron tayo sa mga gadget natin. 'Di ba yung gadgets natin, it comes with small paper instructions kung paano gamitin, ano ang bawal, ano yung delikado, ano yung dapat hindi gawin, ano yung gagawin pag masira. The same with the echo sounder. Meron din siyang user's manual. Isa siyang libro. So, sa internet, it's not a book, it's a PDF file. You can download it sa phone, you can open it sa phone, you can read it sa phone. Okay? Nandyan na lahat sa phone, nandyan na lahat sa internet. There are lots of different kinds of models ng echo sounder. So the first thing that you study before start of class is echo sounder. Alright? So pag tinanong ni instructor or ni teacher, who can tell me what is an echo sounder? So gaganon agad yung kamay mo kasi you know the answer. You know the answer, what is echo sounder? You know what is a transducer? You know the principle of how it works. Diba? Yung sound waves, yung sound pulse. Okay? So, travel, bounce back, calculate the time, computer, device, equipment ng barko, at bakit siya importante. Yun pa lang, very good ka na sa first impression ng instructor, ng teacher, at ng the whole class. Honor student, honors class. Alright, so I hope I've cleared out some very important na topic para sa future na class, sa honors class. I hope a lot of you will study about echo sounder. If you want to know more, to have any questions, dyan lang sa comment below, i-type nyo lang follow for more. Okay, so next na topic is secret. Okay,